Contractor na si Sara Diskaya umaming pag-aari niya ang siyam na kumpanyang sangkot sa DPWH flood control projects. Para sa iba pang detalye, kunin natin kay Mean Corvera sa Senado. Mean. Inamin ng kontratista na si Sara Diskaya na pag-aari niya ang siyam na construction companies kung saan dalawa sa mga ito ay pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na sangkot sa flood control project sa DPWH. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, inisa-isa ni Senator Jingo Estrada ang pangalan ng mga kumpanya na nakapangalan sa mag-asawang sina Sara at Pacifico Diskaya. Ang mga kumpanyaan niya na St. Gerard, St. Timothy Construction Corporation, Alpha and Omega, Elite General Contractor, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractors, ang Amethyst Horizon Builders at Waymaker OPC ay pawang nakakuha ng mahigit 400 kontrata sa gobyerno sa loob lamang ng isang taon. Pag-amin ni Diskaya hanggang ngayon, pag-aari nila ang mga kumpanyang ito. Sa impormasyon ng Estrada, lumilitaw na noong 2022 lang, aabot sa 316 ang nakuhang kontrata ng dalawa sa kumpanya ni Diskaya. Nang tanungin si Diskaya sino ang kakilala nito sa DPWH, bakit madali sila nakakakuha ng kontrata, sabi nito mga district engineers sa Laguna at Bulacan pero hindi niya pinangalanan. Narito ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada. Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? I don't Mahigit have the figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years. I don't have the figures po. Siguro po mga 400 ganun. I'm not Siguro? I'm really not sure. Okay. Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. O ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide po. Nationwide. Alright. Migos project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya definitely. ka dahil pag meron kami madiscover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po. Nang natalo, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I ilang don't beses have ka the natatalo? actual figures, pero sa napanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. Madami po kaming sinasalihan. I really don't have the figures right now, You know, but I if can... you come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo na, tatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh. You have to come here prepared. Samantala, ginisa rin ng mga senador ang mga opisyal ng PICAB o yung Philippine Contractors Accreditation Board bakit hanggang ngayon hindi pa kinakansela ang lisensya ng mga contractors na una ng pinangalanan ng Pangulo. Sabi ng PICAB, ipinatawag nila ang 15 contractors na tinukoy ng Pangulo at nagsimula na raw ang kanilang sariling investigasyon pero hindi pa masagot kung kailan ilalabas ang resulta. Dumalo naman sa pagdinig ang nagbitiw na si DPWH Secretary Manuel Bonoan pero hiniling niya na hindi na siya ang sasagot dahil wala siyang official capacity na katawanin pa ang ahensya dahil epektibo na ngayong araw ang kanyang resignation. Balik sa iyo, Wedge. Alright, maraming salamat, Mean Corvera.